Pero hindi pa ito handa. Ano nangyari dito? Nakasaksak ko ba yung... di pa. Amen. Ayun. Amen. Sige po, nangyayakap ko na tumayo po ang isa. At sabay-sabay po natin basahin yung dalawang verses. At the count of 3, 1, 2, 3. Genesis 2:18. And the Lord God said, It It is not good that the man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Genesis 2:23. And God said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out from man. Amen. Sige po, let us pray. Let's close our eyes and bow our heads, and let's have the presence of God once again. Oh, hallelujah, Father God in heaven, we praise you, we glorify your name, O God. Tunay nga, Diyos, na yung presensya sa araw na ito, Panginoon, ay aming naranasan, O God, sa aming pag-aawitan. Patuloy namin dalangin, Panginoon, nawa ang iyong banal na presensya, ang patuloy, Lord God, na mag-penetrate, O Lord God, sa buhay ng bawat isa, in our hearts and in our minds, Lord God, that we will saturate, Lord, your Holy Spirit, O God. And this morning, Lord God, once again, Lord God, we declare that we are forgiven, O God. Amen. And let the holiness of your name and let the holiness of your Spirit will continue to cover us, O Lord God. Na bawat isa sa lugar na ito ay maging katanggap-tanggap at makatuwiran sa iyong harapan as we declare that you are our Jehovah Tsidkenu, that you are righteous. At right now, Lord God, that your presence is right now in this place because you are our Jehovah Shammah, na kung saan, Panginoon, ikaw ang magtuturo. Ikaw, Panginoon, ang kakausap sa amin. And let the Holy Spirit will minister to each and every one of us, Lord God. Ngayong umaga, Panginoon, as we start the new series about family, Lord God, you are our great teacher. You are our comforter. You are the one who owns everything, Lord God. So as we humble ourselves, oh Lord, teach us, Panginoon. And just use me, Lord God. Use myself, use my mouth, my body to speak to the congregation, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang kumilos, Panginoon. Ikaw ang magministeryo sa buhay ng bawat isa. Sa mga tainga na makakarinig, Panginoon. Ikaw ang gumamit, Panginoon, Lord God, sa araw na ito. Kung saan, Lord God, that you want us to grow in our families, Lord God. Especially at these times, Lord God, na pahirap ang sitwasyon, pahirap, Panginoon, Lord God, ang iyong salita. Lord, patuloy kaming umaasa na ikaw ang kikilos, O Lord God, sa bawat pamilya na naririto na makakapakinig ng iyong salita, Panginoon. Kaya dalangin namin once again that your words is powerful, that will continue to penetrate each and every one of us, Lord God, between our soul and spirit and bones, Lord God. It will reach to our hearts, Lord, and it will come out, Lord God, that we will be transformed, Panginoon. Baguhin mo kami, Panginoon, Lord God, upang ang bawat isa, Panginoon, Lord God, ay maging kapakinabangan sa kani-kaniyang pamilya na kinabibilangan. Amen. Kaya ngayong umaga, Panginoon, ihanda mo ang aming puso at isipan, Lord God, na makapakinig, Panginoon, ng iyong salita. Once again, Lord, sa iyo lahat ang kapurihan at ang kadakilaan at tanging sa pangalan lamang na iyong anak na sa Jesus ang tinataas namin. Once again, to you alone be all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen po. Sige po, makakaupo na po ang lahat. And I will declare the Holy Spirit in the book of Luke, chapter 4, 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Amen. Yun. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, this is the new series of Family Matters na mangyayari sa buong linggo dito sa Root of David during the preaching. So ito pong family series, ito po ay na-preach na po sa panghapon sa Alpha and Omega. I believe it's 2024 or 2023. Marang mga ganun po. No? At alam ko po na itong series na ito na ipinagkaloob sa family ng Root of David is also a need, pangangailangan. No po, na kung saan ang bawat isa po sa atin ay talaga namang mayroong pamilya. Tama po ba? So let me just introduce to you, ngayong araw na to,
Sa week 1, we will discuss and tackle regarding the introduction about family matters and what does the Bible teach about family? Ano ba yung patungkol sa pamilya na binabanggit sa Biblia? Amen? And then on the week 2, next week, the importance of the family in the society. No? Ano ba yung mga kalahagahan ng pamilya sa lipunan? No? Meron palang kahalagahan ng pamilya. Malalaman niyo po yan sa next week. Kaya kayo po ay iniimbitahan po na bawat isa ay patuloy po na umattend upang makapakinig ng series na ito. And then next week, another week, meron pong disenyo o design po mga kapatid ang Diyos patungkol sa family. Alam niyo po ba yun? No? Alam niyo ba na mayroong design ang Lord para sa family? At iyon po ay sinadyang ginawang acronym sa pamamagitan ng acronym na family, F-A-M-I-L-Y. So yung week 3, faithful, no? Dinisign ng Lord po ang pamilya na maging tapat. Amen. The following week, dinisign ng Lord affirmation. Ito po yung tinatayuan dapat ng isang pamilya. Design ng Lord na dapat ang isang pamilya ay intact, constant, at merong sandigan, no? Malalaman niyo po 'yan on the week 4, and then followed by another design of the family is modeling. At napaka-excited po dahil kilala ko po ang preacher niya. Matagal pong pinaghahandaan yan. Surprise po. Ina-encourage ko po kayo na umattend po kayo, no? Every Friday in the coming weeks. No? Followed by that the family design is also an institution. No po? Halata nga naman, institution po talaga ang family. And then more of that, I think, if I'm not mistaken, marami dyan mga statistics, malalaman po natin, no, about the family is really an institution. At malaking factor ang family na ginagamit sa lipunan, sa pamayanan, higit sa lahat sa isang bansa. Another week po, no, another design is the family is also designed to become a light of the society. Amen. Hindi lamang ilaw ng tahanan, but also it is an ilaw ng lipunan or ng society. Amen? So, albangan po natin yan. Hindi po kalala kung sino yan. Week 7 po. And then followed by another design, it is yield to Christ. Nung dapat naman talaga ang pamilya ay nakaangkla, ay nakasurrender. No? Nakasuko sa ating Panginoong Jesucristo. Excited po ako, maririnig po natin. At I hope and pray, gayon din po kayo, no? Na malaman natin yung mga inihandang iyan ng ating Panginoon para sa atin. Also, on the week 9, there is also challenges or struggles ng family. Malalaman po natin yan. And then the last week po ng Family Matter series, yung the family in the 21st century. Amen? Yun po yung kabuuan nitong seryeng ito na kung saan ating aabangan sa mga susunod na linggo. Amen? Excited po ba kayo? Amen. Amen. Sige po. Let's start po dito sa ano ba itong Family Matter series na ito? Kasi po una sa lahat, hindi naman po talaga tinuro hindi talaga tinuro sa eskwelahan kung paano magpamilya. Siguro mayroong mga konting pahapyaw, may mga konting, alam mo na, pahagi patungkol sa family. Kaya naman, tingnan mo, maraming mga pamilya ang out doon sa disenyo ng Diyos, kanya-kanyang lakad ng direksyon. Gayon din sa government natin. Sino po ba yung nakaranas dito bago ikasal ay dumaan ng seminar or orientation sa munisipyo? Or sa simbahan. Meron mo ba nakaranas dito? Amen. Mas matanda pa kami doon Amen. sa seminar. Ano po ang tinuturo? Ano po ang tinuturo? Nakakalungkot sapagkat madalas ang itinuturo ay yung paggamit ng contraceptives, paggamit ng ganito para kontrolin ang anak. Nakakalungkot dahil nakapokus ang gobyerno patungkol sa pagkontrol ng populasyon. Hindi binanggit, hindi tinuro yung paano ba yung tamang pagpapamilya. Amen po ba? Ako nga, sa na-realize ko, wala nga nagturo nito. Purihin ng Panginoon dahil meron siyang inihanda sa pamagitan nitong mga seryeng ito upang turuan tayo. At ito pong opportunity natin na aralin ano ba itong patungkol sa family. Kasi pag sinabi mo family matters, anything that matters about family. Amen. Amen? Lahat yan, pag-uusapan, lahat ng issues, lahat ng gusot, lahat ng complex issues, lahat ng mga bagay na pinag-uusapan sa loob ng pamilya really matters sa family. Amen. Especially sa panahon natin ngayon. Ano po? Kaya po ang Family Matter series, ito po ay mayroong hangarin, layunin, ano po, na
ito, ang tagal. Yun. Merong objective na i-rebuild, no? Sabi i-rebuild, to rebuild, muling iangat, muling buuin ang pamilya, elevate, itaas, at magkaroon ng, ang lahat ng ROD families, magkaroon ng pagkakaisa. Amen. According saan? Sa disenyo at layunin ng Diyos. Amen. Yun po ang ating objective o layunin sa itong series na ito na gagawin natin na 10 linggo na series sa Family Matters. Kaya po, purihin ng Panginoon dahil meron palang design ang Diyos para sa pamilya. Thank you, God. Meron palang plano ang Diyos para sa pamilya. Hindi yung sinabi, sige na, bahala na kayo dyan. Walang ganun. Ano po? Kaya ating alamin po yan. Kaya simulan po natin ito sa origin, saan ba nagsimula ang isang pamilya. Siyempre, yung nagsimula yan, yung binasa natin kanina, no? Sabi nga sa Genesis 2:18, ulitin ko, sabi ng Lord sa kanya, kanino ito sinabi? Kay Adam. No? It is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Nakita ng Diyos yung pangangailangan ni Adam nung nilikha niya ito. No? Nakita ng Diyos ito. At ang sabi ng Diyos, it is not good. Hindi maganda na siya ay nag-iisa. Ewan ko na lang, ano bang ginagawa ni Adam doon? No? Siguro, hindi na natin masyadong pahirapan. Baka siguro malungkot si Adam, baka siguro, alam mo yun. Pero yung lugar na yung kasama niya, kapiling niya ang Diyos, dapat masaya siya. Pero sinabi ng Lord, hindi maganda sa isang tao na siya ay nag-iisa. Kaya naman siya ay binigyan ng katuwang. No? Ang ganda ng translation. Helper. No? Katuwang. Comparable to him. Katulad niya. Amen? Biblically, dapat ang kapara ng lalaki ay katulad niya. Hindi aso, hindi pusa. Comparable to him. Parehas na human. Kaya naman, talon tayo sa verse 23, on the same chapter, noong ginawa ng Lord, nanilikha si Eve, si Eva, ano sabi ni Adam? This is now bone of my bones and flesh of my flesh. Alam niyo po ano po ang expression dyan ni Adam? Masaya siya. Excited siya. Parang ganito, wow! Wow! Sabi niya, buto ng aking buto at laman ng aking laman. Dahil doon tinawag niya itong babae. Woman. No? Siya ang nagpangalan. Because she was taken out of man. Amen? Galing si Eva sa kanya. No po, sa sarili niyang mga buto, flesh of his flesh, kaya ganun siya kasaya. No po, kaya naman sa mag-asawa, balik tayo sa mag-asawa, ano po, yung kung inyong mga asawa, pwede po bang makita sino po yung may mga asawa na rito? Ayan, praise the Lord. Ayan. Hindi ko na kayo patatayo eh. Ayan. Yung dalawa sa harap nag-ano. Pakitaas ulit. Ayan. Pakisilip nyo lang. Pakitaas na naman. Sino yung may mga asawa? Ayan. Ayan. Yan po yung mga may asawa na. Ayan. Yan pong inyong mga asawa po. Yan po ay inyong, sa mga lalaki, yan po ay inyong bone of your bones. Yan po yung flesh of your flesh. Ano po? Magandang translation sa Filipino, Tagalog, kabiyak. Yan po ay inyong kabiyak. Ano po ibig sabihin? Kung ano po yung yan po ay galing sa inyo, kaya naman kayo po ay isang buo na, no? Iisa na lamang kayo. Malalaman po natin mamaya. Because it was, sabi nga, no, kay Adam, na talaga nilikha ito para sa kanya. Amen? Kaya po, isipin po ninyo yung mga asawa po ninyo, although kung minsan dumarating yung time na hindi kayo nagkakaunawa, no? Pero huwag niyo pong kakalimutan, yan po ay bone of your bones. Amen? Flesh of your flesh. No? Kaya huwag niyo pong sasaktan yung mga asawa po sa mga kalalakihan, mga tatay diyan. Amen? Amen. Tawagin niyo po siyang sa pangalan, woman at sa inyong, sa kanilang mga pangalan. Ano po? At in other words, respetuhin po natin, galangin, ano po, ang ating mga asawa. Amen? Purihin ng Panginoon. Sige po. Yan. Another origin of the family, maganda ito. Talon tayo sa verse 26. Pakibasa nga po. 1, 2, 3. Amen. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay sila ay what? Naked. Hubad. At hindi sila nahihiya. Ano po?
Kukwento lang ako ng konti, medyo konting SPG lang ito. Ano, sa mga may asawa lang to ha? Sa mga may asawa lang ito. Sa mga walang asawa, alam niyo po ba, alam niyo po ba, kapag inyong asawa na, alam niyo naman po yung mga pangangailangan ng ating, hindi lamang po lalaki, even po sa mga babae. In other words, the sex is created, the sex is holy between man and woman if we are under the marriage. Amen. No? Yan po ay nilikha, kaya po huwag ka nang mahiya. Sa asawa mo yan. Amen. Bones of your bones yan and flesh of your flesh. Kaya naman, actually, sa akin nga alam ng misis ko ano yung gusto ko. Amen. Alam ko rin kung ano ang gusto niya. No, during the bed making and our sex. Alam namin sa bawat isa because we are husband and wife. Kaya kung minsan may narinig ko, sino ba yung sabi nun, sabi niya, as kasal daw, parang si Heart Evangelista yata yun, na hindi daw niya pinapakita yung buong kanya, sa kanya, kay Senator Cheese. Parang napaisip ako doon na, bakit naman sabihin, may reservation. Hindi niya fully tinanggap. I don't know. Because for me and my wife, hindi kami ganun. Amen. Because we are married, we are husband and wife, and we will not be ashamed. No? Minsan pa, alam ko yung kung kailan niya gusto, at alam din ng asawa kung kailan ko gusto. Amen. Amen? Hindi ko masyadong detalye. Amen? Because, Baka mahalo tayo ng PLCT. Sorry po. PLCT. kaya nga po, it's between husband and wife, we are, it is a gift of the Lord. Amen? Kaya po sa mga dalaga at binata, ipanalangin ninyo, huwag basta-basta mag-aasawa. Akalain mo yan, ibubulgar mo lahat sa asawa mo yan. Amen. At gayon din yung lalaki, ibubulgar mo sa kanya. Wala kang dapat na ilihim. Wala ka pong dapat na ilihim dyan. No? Because it is also ginawa ng Diyos, created ng Panginoon. Amen? Amen. Glory to God. At dahil dyan, nagsimula dyan, ayun na, lumawak na yung family at hanggang sa mga panahon na yun. Amen. Yan. Ito na yung first family. Ano po? Sabi nga sa Genesis 1:28, and God blessed them. No? Pinagpala sila ng Diyos. No po? And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. Alam niyo po nung panahon niya na pinagpala sila ng Panginoon, ibig sabihin po mga kapatid, na ang pagpapamilya, pagsisimula ng pamilya, ay sinisimulan dapat yan sa pagpapala. Amen. Alam niyo po kung paano? Bigyan ko kayo ng tip. Makinig kayo sa akin. Wag na wag po kayong lulugar sa kasal or bago sa kasal nang walang blessing, nang walang paalam ng inyong magulang. Why? Because the blessing will come from them. Amen. The blessing will come from them. Yes. Amen. Amen? Though sabihin natin, kung nandito man kayo sa lugar na ito at ang iyong pamilya ay nasa Philippines and you want to settle, magpakasal, tawagan nyo sila, magpaalam kayo sa kanila. Ask them for their blessing. Amen. Dahil kung walang blessing, tandaan po ninyo, and I know for a fact, may relatives akong ganyan. Actually, siya ay aking ninong, no? Hindi niya nakuha ang blessing sa kanyang magulang, sa tiyahin ko pa mismo. And, sorry to say, ang family niya po, hindi naging maganda. Although, they are trying hard to maayos ito. Why? Because their family started without the blessings. Kaya kunin po dapat sa mga mag-aasawa po dyan. Eh ngayon, kung nag-asawa na kayo, wala na tayong magagawa. Mag-asawa na kayo, alam na, maghahanap pa kayo ng ibang asawa, di ba? Kasi sabi rito, you will become fruitful. Nililinaw nyo. Nililinaw ko lamang. Wala na, mag-asawa na kayo eh. Kunin nyo pa rin yung blessing. Sige, kung di nyo pa nakuha yung blessing, sige, hindi pa naman huli ang lahat hanggat buhay kayo. Kunin ninyo yung blessing sa mga magulang. Pero mas maganda, bago kayo magsimulang magpamilya, kunin po ninyo yung blessing. Why? Because you will become fruitful. Amen. Magbubunga po ang family. And will multiply. Ibig sabihin ng multiply, yung panahon na talagang dadami. Pero sa panahon ninyo, paano po kayo mag-multiply? Magkakaroon kayo ng mga anak. Sasagana po ang inyong buhay.
Abundance. Alam niyo po, sa totoo lang, ako ay isang ebidensya, testimony ng bagay na yan. When I got the blessing of my parents as well as my in-laws, yung aking mga biyanan, ay grabe po talaga ang pagpapala. Amen. Ranas na ranas ko po talaga. At yan po ay isang malinaw na katotohanan. Hindi po kasi lumalingan. Dahil isa po ako dyan sa dumanas niya dahil we submit ourselves sa Panginoon. Amen. Ngayon, kung may mga issue na hindi kasundo, may mga ganyan, that is another issue. But I hope and pray, mauubos ang oras natin, no? I hope and pray kapag may mga still, the conclusion, get the blessings of your parents. Parents ng asawang lalaki, parents ng babae. Amen? Because truly, you will have the blessings. Amen. Ano tayo next? Yan. Ano ba yung family? Kunting description lang, no? The family, sabi dito, is the basic unit of society. Ano po? Or pangunahing unit ng lipunan. Kasi nga naman siya isang maliit na unit ng lipunan. Ano po? Because it is the structure within which children are raised and values and customs are passed from generation to generation to form communities and communities form a nation. Ang isang pamilya, mga kapatid, ay isang maliit na unit ng lipunan. Kung walang pamilya, hindi mo pwedeng magkaroon ng isang lipunan or community. No? Dahil ang bawat community ay binubuo ng iba't ibang pamilya. Amen. Pero po, ang malalim na kahulugan po nito na dapat ang bawat pamilya, maliban sa ito ay binubuo ng maliit na society, ito po ay nagtataglay na kung saan mayroong mga anak na pinapalaking may values. Amen. Amen. Kamusta po yung inyong mga anak? Isipin nyo lang, kamusta yung mga anak po ninyo, no? Na masunurin ba sila? Especially yung obedience na yan, ako mahirap yan. Yung obedience, di ba? Yung mga bagay na minsan may narinig ako or nakikita sa Facebook, nagiging paniki yung mga anak pag inutusan maghugas ng plato. Ba't ako may ganon, di ba? So it is the challenge po. Dahil ang family po, yan po ay ang may authority diyan ay ang mag-asawa, ang nanay at ang tatay. No? Kaya it is your turn, it is your responsibility, parents, no, to raise your children with values and customs. Ano ba yung kultura ninyo sa isang pamilya, no? Kami po sa amin sa pamilya po namin, we make sure that we will always continues to practice yung values ng Pilipino, yung pagsasalita ng po at opo at saka yung pagmamano. Dahil it will come to pass from their generation, another generation to generation. At nakakalungkot po, mga kapatid, sa Pilipinas nawawala. Why? Because the family does not care sa mga values and customs ng ating bansa sa Pilipinas. Kaya naman po, pagpatuloy po ninyo, kung kayo, lalo po sa mga magsisimula ng family ngayon, I suggest, no, you have to start, no po, according doon sa plano ng Diyos. Amen. Turuan po natin, unang lahat, lalo kung maliit, unti-unti natin silang turuan. Turuan natin sila. At the same time, habang tinuturuan natin yung mga anak natin, hindi nawawala yung pagdidisiplina. Alam niyo po, hindi nawawala yun. Yes, kailangan po silang disiplinahin. Why? Because yung bata na yan, yung baby na yan, ang nature niya, merong sinful nature yan, mga kapatid. May sinful nature. Pag pinabayaan natin yan, yung sinful nature na mayroon sa kanya ay lalawak ng lalawak. Hanggang sa siya ay lumaki, hindi mo na madisiplina, ang mangyayari, gobyerno na ang magdidisiplina. Gusto niyo ba yun? Diba ayaw natin yun? Why? Because it started from the family. Hindi naturuan kasi hindi kasi tinuruan ng mga magulang. Paano yung magulang din mismo? Nakakalungkot lang, no? But here, sa lugar natin na ito, let us practice, let us start kung hindi nyo pa nasimulan. You have to raise your children, ano po, na magkaroon ng values and customs. Amen. Dahil yun po ay kanilang dadalhin, mga kapatid, hanggang sa kanilang pagtanda. Ganun din ang ituturo nila sa kanilang mga Anak. generation to generation. Generation. Amen? Amen. Amen. Ito pa. Ang bawat pamilya po ay may kani-kaniyang foundation. Ano po? At sabi dyan, the foundation of the family is built saan? Unconditional love. No?
mutual respect. Ito. And consistent support that creates a secure and nurturing environment. Alam niyo po sa isang pamilya, doon dumarating yung mga hindi pagkakaunawaan, misunderstanding, yung mga issues, di ba? Meron yan, hindi nawawala yan. Walang perfect family. Tama po ba? Agree. Amen. Kahit sa amin, hindi rin po perfectong family. Pero po, mga kapatid, no? Masasabi mo na ang isang pamilya ay may pundasyon kapag ito ay hango galing sa mayroong nakaangkla or built on unconditional love. Pag sinabing unconditional love, ito lamang ba yung mag-asawa na nagsisex every evening? Ito ba yung unconditional love? So please don't misunderstood, the unconditional love, when you say unconditional love, it is a commitment. Amen. Commitment ni lalaki na mahalin yung asawang babae. At the same time, commitment ni babae na respetuhin ang asawang lalaki. Dumarating man ang mga sitwasyon, ang mga hindi pagkakaunawaan, pero they should be built on this unconditional love na mayroong pagmamahal. At yung pagmamahal na yun, mga kapatid, saan yan nagmumula? Sa Lord. Amen. Dumarating po yung time, mga kapatid, na uubos ang pasensya. Tama po ba? Therefore, ganun din. Dumarating yung time na minsan hindi mo na mahal yung asawa mo. Minsan may narinig mga ako sabi, gustong sipahan yung asawa. Huwag naman, sana. Siguro normal yun. Pero mga kapatid, huwag niyong iwan ang asawa niyo. Patuloy niyong galangin, patuloy niyong respetuhin, dahil yan po ay ang pundasyon ng isang family. Kapag ang isang pamilya ay walang foundation na unconditional love, kamusta naman kaya ang nangyayari sa family? Hihina ang pundasyon. Another one, mutual respect. Alam niyo po, napakasarap sa isang pamilya itong mayroong ganito. No? Yes, alam mo natin na si babae is nature niya yung masasalita or madagdag. Nature po talaga yan ng mga babae. Sa mga asawang lalaki, hindi niyo po ba naunawaan? Bago po kayo nagpakasal, dapat yan po yung una ninyong tinanggap. Yan po ay nature ng mga babae. Kaya naman, saan ba kasi yung asawa mo? Dali mo ito. Kaya naman, yung mutual respect po, yan po ay napakahalaga dahil yan po yung isa sa mga pundasyon ng isang pamilya. Lalo na kung may mga anak kayo. Naku po, there are many times sa marami po akong kakilala na wala na ng respeto sa asawa nila. Yan po ang nakakalungkot. Yan po yung origin ng Diyos sa pamilya. Yan po dapat yung ibalik. Yan yung kahinaan ng tao eh. No? Kaya naman, another one, consistent support. Ito pa. Alam niyo po, hindi po pwedeng sasabihin na, mahal kita, ganito, pero hindi naman siya nagpo-provide. Lalo si lalaki. Tandaan niyo yan. Kasama yan sa foundation ng isang family. Consistent support. That is pulus. Yes, that is a part of the family. Wag po kayong susuong. Sorry to say. Wag po kayong susulong. Wag po kayong papasok sa isang pamilya na walang ang inyong mapapangasawa ay walang, sorry to say, pang-suporta. Paano kanya susuportahan? Paano kanya bubuhayin? Diba? Ay, naman. Kaya nyo daw paste. Saglit. Walang magre-react. Preaching to. Maupos ng oras ko. Ayun. Sige. The same foundation po yan. Isa po sa pundasyon ng family. Siguro na yun kasi pogi niya. Kasi ang ganda niya. Kaya tuloy napasuong ako, napauo ako. Napakasal ako eh. Dali. Pogi pa na, ulam na. Ay, wala na. Kaya naman. Yan, sige, pass na natin. Napakahalaga mga kapatid. The consistent support. So bagay, yung sinasabi nila na siguro accepted. May mutual po kami agreement about dyan. Okay, walang problema. Pero po, the origin po yan, dapat po talaga the lalaki should provide. Amen. Kung ang babae ang katrabaho, walang problema. At least, no, sa family, there is a support.
Paano ninyo palalakihin yung mga anak ninyo? Paano kung pangarap niyo maging doktor, maging abogado? O di paano naman? Kailangan na ihahayaan na lang natin sila. Kaya kamusta ang family? Kamusta ang pundasyon ng family? Dapat ang pundasyon ng family ay composed of three. Unconditional love, mutual respect, and support. Amen. Kaya naman maganda ang bahay, tahimik ang bahay. Kasi may pagmamahalan, may respetuhan, at higit sa lahat, may pulos. Pera. Yes! Kadalasan sa pamilya, bakit naghihiwalay, nasisira? Akala po ba natin because of love? Hindi. Mas mataas na po ang nangyayari because walang pera. Lalo ngayon sa panahon ngayon. Mainit ang ulo pag ng pera. Sumasayaw na, sinasabayan na yung hawak ko ang bills. Wala nang pambayad. Ang bills. Bills. Eyes closed. Diba? Kaya po kadalasan pinag-ugatan ng problema is about money. Amen. Amen. Hindi pa huli ang lahat mga kapatid. Kung yan po ang isa sa mga yan ang problema ninyo, ayusin po ninyo. Hindi ibig sabihin na ayoko na, no. Huwag nyo hiniwanan yan. Responsibilidad ninyo. Pero ang tinuturo ng Lord, yan po dapat ang pundasyon ng inyong pamilya. Glory to God. Amen. Kaya, nurturing environment. Kasi kapag ang mga bata, baba ako ng konti, pag nakita ng mga bata na maayos ang tahanan ng pamilya, alam niyo po, pag nakita ng mga anak niyo yan, lalaki sila na ganun din. Amen. Ganun din yung kanilang prinsipyo na magkaroon ng isang magandang pamilya. Kaya po mga kapatid, ang pag-aasawa o pagpapamilya ay hindi basta-basta. Huwag po kayong maniwala sa, naku, hindi ka ba nag-aasawa? Naku, huwag kayong maniwala dyan. Mapapasubo kayo, naku po, ako nagsasabi sa inyo. Huwag nyo na silang ipagtulakan. Kaya po ang pag-aasawa ay ipinapanalangin. Dahil isama ninyo na dapat pag kayo'y nag-asawa, magkaroon kayo ng ganitong pundasyon ng pamilya. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yan ang pinakamahalaga. Kaya naman, papasok na si marriage. Alam niyo po, bago yung foundation, yan yung katunayan ng kasal. Ibig sabihin, mahal ko itong asawa kong ito, marerespetuhin ko siya, at the same time, I will continue to support him until I live, hanggang sa ako ay buhay. Then I will go to the marriage. Siguruhin mo po yan. Kapag yung tatlo, tip ko lang sa mga babae, so tingnan nyo yung tatlo niyan. Pag nakita ninyo yung inyong mga papangasawa, wala yung tatlong yan, mag-isip-isip ka na. Red flag. Oo, mag-red flag. Tama. Amen? Yan po ang pundasyon dapat ng pamilya. No? Purihin ang Panginoon dahil talagang yan po ang pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Ganun pala. Kasi minsan tinuturo yung paggamit ng kung ano-anong ano eh. Amen? Sige. Yan. Yan. Ano ba yung marriage sa Pilipinas? According sa Article 15, tama ba? Philippine Constitution. Yan. Section 2 of the 1987 Philippine says, basahin nga natin Section 2. 1, 2, 3. Marriage is social institution is the foundation of the family and shall be protected by the state. State by state. Sabi dyan, ang marriage sa Pilipinas, according to sa Article 15, Section 2 ng 1987 Philippines Constitution, ang kasal daw ay inviolable. Ibig sabihin, hindi dapat malabag. Amen. Kasi violation nalalabag. Inviolable, hindi dapat nalalabag ng lipunan, sa isang lipunan. Dahil ito raw ay pundasyon ng pamilya na magpoprotekta sa buong estado. Amen. Amen. Kaya naman, hanggang ngayon, walang divorce. Dahil sabi yan sa Section 2, walang divorce. Kaya kapag kami nagpapanukalang divorce, pasok ito. Bagsak yung batas. Pero may mga lumulusot pa rin. May mga annulment, may mga ganun. Pero dapat, no? Ang ganda ng design ng Pilipinas, no? Ang ganda ng design. Pero hindi in-empower. Maganda ang batas pala ng Pilipinas. Hindi lang in-empower yung na bakit hindi dapat malabag yung kasal. Dapat gumawa ng mga iba't ibang klase ng mga programa para sa pamilya para hindi malabag ang kasal sa Pilipinas. Lalo na number 1 dyan, yung opportunity pagbibigay ng trabaho. Ang problema,
nalabag dahil walang opportunity magtrabaho sa Pilipinas. Kaya heto tayo, nandito tayo, nagtatrabaho sa ibang bansa, at kung mahina-hina ka, wala kang Lord Jesus Christ, mapapunta ka sa makabilang bahay. No. Sira ang pamilya. Sira ang Kabilang estera. Amen. Pero ito ang maganda. Yan ang maganda na tinuro ng ating Panginoong Hesukristo about marriage. Basahin nga natin sa Mark 10:6-9, 1, 2, 3. From the beginning of the creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and join to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man separate. Amen. Amen. Malinaw, ano? Ang kasal sa ating Panginoong Hesukristo, from the beginning of the creation, ginawa ang kasal para sa Lalaki para sa lalaki at babae. female. Hindi po ako nangiinsulto. Male and Female. hindi male and female, hindi female and female. Yan po ang creation ng Lord. Amen. I'm not saying the orientation, ha? I am saying dapat is male and female. Yan po yung tinuro, dapat na ikasal. Kaya pag sinabing ay may simbahan na nagkakasal ng ganito, dito pa lang bagsak na. Huwag natin huwag natin ibaba yung standard ng Lord. Amen. Sorry to say, I am not insulting those people. I hope and pray na mauliwanagan sila. They are just only ignorant sa salita ng Diyos. Kaya sabi sa verse 7, this reason man shall leave his father and mother, okay, malinaw yan, and be joined to his wife. Kailangan po talaga kasama ang mga asawang babae, at dyan ako guilty. Kasi nakakasama ko lang asawa kong babae, ang asawa ko, syempre, ang asawa ko kapag bakasyon lang. So, dapat talaga na laging magkasama. Ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa, dapat kasama ninyo ang asawang babae. Amen. At ito sabi niya, the two shall become One. the two shall become One flesh. one flesh. In other words, iisa na lang kayo. Balikan natin ulit yung bed making. Paborito niyo ito eh. Pag sinabi, mga asawang lalaki naman, maging ano kayo. I'm saying mga asawang mga single, sablit lang ha. Mga asawang lalaki, abay, may pangangailangan ng inyong asawang babae. No, pag nakita mo naman hindi pwede, huwag mo na ipilit ang gusto mo. Respetuhin na. Because you are one flesh. Gusto ba na masaktan ka? Ayaw mo rin, di ba? Kasi kung nasasaktan ng asawang babae, dapat nasasaktan ka rin. Because yung principles of marriage, you are one flesh. Amen. Because sabi, they are no longer two, but one flesh. Amen. No po? Kaya, ay, kilala ko yung asawa ko, glory to God. Alam niya kung kailan niya gusto ng ginto. At alam niya rin kung kailan ako bumili. Ang galing. Ang galing mo, paano mo naulaan? Ang galing. Alam niya. Dapat ganun. Alam mo yung hilig ng asawa mo. Amen. Alam mo yung paborito ng asawa mo, mga kapatid. Gayon din yung asawang babae. Alam mo yung gusto ng asawa mong lalaki. Kaso minsan, di ba, alam niyo po ito, may narinig ako maganda sabi yan. Kung hilig daw natin mag-aral, okay, walang masama dyan. Pero alam niyo ba na dapat aralin niyo rin yung asawa niyo? Aralin niyo ano yung hilig niya. Aralin niyo yung bagay na gusto niya at ayaw niya. At dapat nagkakaisa kayo doon. Totoo yan! Totoo yan, maniwala kayo. Dahil kapag iba ang hilig ng asawa at iba ang hilig mo, paano kayo mag-mimit into one? Kesa daw ng motor eh. Diba? Yung asawa gusto ng ganito, ikaw gusto mo naman ng ganito. Isa gusto niya ng, sabi niya, piyesa ng motor. Ikaw gusto mo makipag-party. Di wala na, di ba? Dapat iisa yung gusto ninyo. Iisa yung hilig ninyo. Again, sa mga single dyan, kilalangin yung mga lalaki o mga babae bago mag-asawa. Why? Kasi baka mamaya hindi kayo compatible. Yung compatibility na to, ito yung mga hilig ninyo. Kasi baka mamaya, yung hilig niya, ayaw mo. Yung ayaw mo, hilig niya. E di sabog kayo.
Di ba? Kamusta naman ang pamilya niyo? Wala na. Kaya naman po mga kapatid, no? You are no longer two, but One. Amen. Ang sarap na lang sa isang pamilya, lalo na sa mag-asawa, di ba? Talagang unite sila. Glory to God. Ito pa, verse 9. Therefore, what God has joined together, let not man Separate. pakiulit, let not man pakiulit, let man separate. Amen. Hindi si kapitbahay, hindi si kumare, hindi yung magsisira. Walang pwedeng sumira sa relasyon ninyo. Amen. Dahil walang taong pwedeng maghiwalay sa inyo, isang bagay lang pwedeng magpahiwalay sa inyo, ang kamatayan. Diba? Kaya pala kinuha ni St. Peter. Kaya naman, no, mga kapatid, sabi nila, may mga joke, pag nagpakasal kayo, wala na. Kamatayan na lang ang maghihiwalay. Amen. No coming back na, no returning back na. No return, no No exchange. return, no exchange. Ngayon kung sayang, ay wala ka na magagawa, hindi mo inaral eh. Hindi mo pinag-pray, hindi mo ano, yan tuloy. Wala ka na magagawa. Harapin mo na yan. Wala ka ng takas. Sa mga si asawa mo, wala ka nang, ibig sabihin, kung nandiyan ka, nakipag-pray mo. Na Amen. hiling niya, maging hiling mo. So, yun na lang ang Ang lakas magagawa. ng ibig ni Kuya. Pag-pray mo yung asawa mo. Parang pray. Wala na. No more. No more. Malinaw yan, ha? Tanging kamatayan na lang ang papahiwalay. Amen. Papasok. Paano kung may mga ganitong papel? Ibang topic yan. Wag dito. Huwag dito. Basta, ibang topic yan. Wag dito. No? Huwag ako. Wag dito. Hindi, ibang topic yan. Ayoko yan. Ayoko niya. Lalo mo ma-separate. Lalo kung magpakasal. Ngayon, sa mga hindi pa nagpapakasal, Alam mo ito, na. may orientation na kayo doon. Amen. Hindi sa lahat, ipanalangin po ninyo na dapat ganito yung maganda po yung plano ng Diyos sa family. Alam niyo po ako sarap. At ako'y bunga din ako ng bunga ako ng panalangin ganyan yung asawa ko. Kaya glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Yan, ito na, papasok na tayo sa mga anak. Sa mga anak dyan, kaway-kaway. Ito, pakibasa po Exodus 20 verse 12. 1, 2, 3. Amen. Kaya sa mga, di ba, kung gusto nyo mabuhay ng matagal, yan ay sekreto. Yan ang pangakulang. Sekreto po yan. Lahat po tayo ay mga anak sa mga magulang. Tama? Kahit kasal na tayo, may pamilya na tayo. Pero hindi dapat nawawala ang paggalang, no? Pag-honor sa mga magulang natin. Dahil yan po ay talagang, yan po ay pangako ng Lord sa atin. Alam mo, nanghingi ako ng permiso sa Pastora Jory at Pastor Alan ako. Glory to God sa family nila. Ano yung nakita ko, sabi ko, ang ganda po ng pagpapalaki ng mga purihin ng Panginoon. Ang ganda ng pagpapalaki nila sa kanilang mga anak. Amen. No? Thank you, Lord. Siyempre yung bagay na yun, hindi lang basta instant yun. Pinaghirapan nila yun. Amen. Yun talaga ay kanilang pinag-pray sa Lord at kanilang ginawa yung prinsipyo nun. Kaya purihin ng Panginoon. Biro mo, lahat ng mga anak niya successful, higit sa lahat may takot sa Diyos. Dahil doon, it follows that they are honoring their mother and father. Amen. Amen. Gusto niyo rin ba yung gano'n? Amen. Dapat ganun po tayo. Simulan muna natin sa sarili natin. Igalang natin yung mga magulang. Amen. No? Glory to God. Amen. Next. Ito na. Pasok na tayo. Ano ba yung mga halimbawa sa Biblia patungkol sa family? Ayan. Yung binangkita natin nga kay Adam and Eve, no po, in Genesis 2-3, yung foundation ng isang family. So, nagpasa na natin yan. Being a stewardship of creation. Dapat maging mabuting katiwala. No? Naging mabuting katiwala pa sila noon? Amen. Glory to God. Yung alam, may mga somehow na may mga lapses. Next is yung, ito na, about Abraham, Sarah, and Isaac. Sabi dyan sa Genesis 12, yung konteksto niyan, ng Genesis 12 to 25, ito yung, alam mo naman natin kung saan nagsimula si Abraham at Sarah and Isaac, di ba? Wala pa si Isaac noon, so ang ginawa na talagang pinag-pray nila kay Lord. At ano nangyari? Pinoprovide naman ng Panginoon, doon may mga bagay din na hindi rin sila magandang nagawa, no? Pero it exemplifies yung pananampalataya. Ganun po sila nanampalataya, no? Ganun po sila, yung ibig sabihin,
Si Abraham and Sarah, yung paghingi nila ng kanilang anak na si Isaac ay inilaban nila sa pamamagitan ng pananampalataya. Nung sinabi ng Lord that you will bear a son, pinanghawakan din po nila yun. Sa ating pamilya kaya, kamusta? Meron ba kayong isang bagay na ipinapanalangin? Amen. Amen. And not just only by faith, did you obey? No? Kasi kailangan sa faith, alam niyo po ang manifestation ng faith is obedience. By faith, hindi mo naman sinusunod. Useless, ano? So dapat sumunod tayo. At dahil dyan, yung covenant, alam niyo po sa isang pamilya may covenant. Ibig sabihin dapat mayroong kasunduan. Kapag ang pamilya natin ay walang kasunduan or walang plano, ay talagang makaibang direksyon ang pupuntahan ng pamilya. Kamusta po ang inyong pamilya? Meron ba kayong kasunduan sa family? Oh, ganito, ilang taon ka na lang dyan sa Saudi, dapat ganito. Dapat yung mga ganon. Kami po, mga asawa, meron kami kasunduan. Meron din kami pinagpipray, di ba? Dapat ganito. Ay di, magigirilya pa ako, kaya mag-iisip pa ako ng ganito. Ginamit pa yun, sabi ko. Di ba? Meron pag-uusapan. Pag-usapan ninyo, ay hindi, kailangan ko pang mag-extend para sa ganito. Ay hindi, ganito. Pupunta tayo sa ganito na. Yes. Pag-usapan ninyo mga kapatid, kaway-kaway dyan sa mga mag-asawa. Pag-usapan ninyo yung plano ninyo, kung may plano ninyo sa pamilya. Kung nasusunod eh. Diba? So, kailangan sa isang family, faith and obedience. Kaya nakita mo, even through infertility, ibig sabihin, kahit hindi na fertile si Sarah, nagkaanak pa siya, ilang taon siya, 60. O diba, sa atin, senior citizen na yun. Ganun po kahalaga that in the family, you have the faith and obedience. Panghawakan po ninyo. Ano ba yung pangako sa inyo ng Lord? Sa family ninyo. Kaya po mahalaga dapat po, you always pray for your partner. You always pray for your husband. You always pray for your wife. Wife pala, but wife. Wife. Salam. Please, always pray for your husband and wife. Amen? Dapat may hangin. Wife. Salam. Salam. Bueno. Amen. Period. Yan. Another example, ito na. Si Isaac yung makina, and then Rebecca, no? Ito yung mag-ina. Ito na. In Genesis 24:27, yung context din ito, na-highlight dito yung prayer kasi yung kaya niya napangasawa itong si Isaac dahil sa pamagitan ng panalangin, seeking God in marriage, yun. Pero ito pong pangalawang konteksto, yung challenges about family favoritism. Ito na. Isa. Alam mo po, sa totoo lang, Isa. although noon, biblically, may mga favoritism ka sa family. Amen. Pero hindi maganda pala no? Alam niyo nangyari? Amen. Inagaw ni Isaac yung birthright ng kanyang kuya na si Esau. No? Although hindi siya, inagaw niya. Kasabwat sino? Si nanay. Si Rebecca. Kaya naman sa pamilya, ay ito na. Minsan, ganyan din ako sino. Lalo siya, may baby po, may sa mga hindi nakakaalam, meron po akong anak ngayon, buso na 2 years old. Siyempre, itong asawa ko, giliw na giliw. Sabi ko, teka lang, makakalimutan mo na yung panganay natin, ha? Hinay-hinay lang, saka naririnig, kamaya. Alam ko, halata-halata, paborito mo ako. Huwag gano'n. Diba? Kasi kawawa din naman yung diba? Alam ko, nangyayari sa panahon natin yan. No? At kung minsan, yun ang nag-uugat ng galit sa mga, lalo sa mga magkakapatid. Kasi nakikita nila, ay, paborito din. Gusto niya, kasi paborito yan si ganito, si kuya, paborito niya si bunso, paborito niya si ganito. Diba? In other words po mga kapatid, naging lesson to dapat sa atin. Dapat, yes, siguro darating siguro, actually, pero hindi nawawala ang favoritism. Why? Kasi nga naman, nagbibigay ng kaluguran sa kanya itong batang ito. Talagang magkakaroon. Pero as much as possible, dapat lahat sila dapat magbigay ng kaluguran sa kanilang mga. Amen. Amen. Yes, there is a time that nangyari siguro sa inyo yan. Please pray na nawa ay marintubiyok kayo sa mga panahon na yun. No? Na dapat ay pantay-pantay ang tingin ninyo sa kanyang mga anak. Amen? Kung nangyari man sa inyo yan na hindi kayo, nung time na yun may ibang paborito, ay huwag nyo nang ituloy sa family ninyo. Mahirap po. No? Talagang magkakagulo, magkakaroon ng away sa family. No?
Minsan pa nga, dumarating pa sa punto, malalaki na yung mga anak, matatanda na, namatay na yung mga magulang. Hanggang ngayon, meron pa rin hidwaan, may conflict pa rin. Hanggang sa mga mana-mana ng lupa, nag-away-away na. Ang ugat, favoritism. Amen. Amen. Another examples of the family. Ayan. Ayan. Yung kay Jacob, Leah, Rachel, Bilhah, sa Sipa. Si Jacob, ang anak ni Isa, tama? Amen. Oh. Si Leah, ayan yung gustong ligawan ni Jacob. Na kung saan, niloko siya ng tiyuhin ng silaban. Baliktad po. Rachel lang po. Sorry. I stand corrected, sorry. Si Rachel ang gustong-gusto ni Jacob, pero napunta kay Leah. Dahil sa tiyuhin niya, ano? Tapos, yung si Bilhah, yan mga servant siya. Si Bilhah sa kasi Silpa. No? Kaya yung verse 29 to 39, yan po yung konteksto na kung saan una, diyan nagsimula yung 12 tribes, no? Ito na lang po, tanongin sa inyo, taas yung mga kamay ng mga asawang babae, taas yung mga kamay, yan. Tatanungin ko kayo, gusto nyo ba na yung asawang lalaki merong isang asawa? Abo, abo. Gusto nyo ba? Ayoko pong makulong because of murder. Mga kapatid, ladies and gentlemen, brothers and sisters, tignan nyo ang buhay ni Jacob. Ang dami niyang asawa. Very complex nga naman. Biblically. Huwag na tayo lumayo, kaya nagkakagulo-gulo ang pamilya. Kasi itong si lalaki, gustong umasawa ng manang ganire. Nagkagulo-gulo. Ayan, biblically. Totoo, complex talaga ang family. Ano po? Kaya sa mga lalaking, nako, katulad ko pala ng mga lalaki, dapat po, no? No? Kaya kailangan po namin yung mga asawa ko. Yung kayong mga asawa niyo, pag-pray niyo yung mga asawa. Pag-pray niyo sila palagi na hindi sila mapukso. Higit sa lahat, pag-pray niyo lagi yung family ninyo. Dahil napakahirap po lalo sa mga panahon ngayon. Ano po? At iyan po isa sa mga halimbawa. No? Although ginamit ng Lord yung masamang sitwasyon na i-turn it into good, kaya nabuo yung 12 tribes. Pero ano po yung pinapakita sa atin dito, lalo about the family, dapat isa lang. Amen. Una dyan asawa, pakisabi sa kanya, dapat isa lang. Pakisabi sa kanya. Wala eh. Amen. Dapat isa lang, ha? Amen. Dapat isa lang sila. Sige, i-check niya asawa niyo. Isa lang. Sakit ng asawa ng isa eh. O, di ba? Dadagdagan mo pa. Kaya nga, buti alam ko. Totoo yan. Talagang, Boundary lang. naku, kung sa babae nga isa eh, di ba pa, di, sabi niya pa rin isa. Amen. Next. Maingay na daw yung isa. Amen. Next, another example of the family, yung kay Ruth and Naomi. Sa magbiyanan. No? Si Ruth yung manugang, patawag doon, si Taralo. Si Naomi yung biyanan. Loyalty na. Opo. Itong konteksto na to sa Book of Ruth na to, ito yung namatay yung yung mga anak ni Naomi, yung asawa ni Ruth, no. Kaya naiiwan na lang silang dalawang magbiyanan. Grabe po talaga yung pinakita rito nung storya na to, no, na hindi niya iniwan yung biyanan niya. Pagmamahal. No? Kahit hindi niya kahit hindi niya kadugo, ano? Kahit hindi niya kadugo, hindi niya iniwan yung biyanan niya. Sumama po siya. Kasama sa package yun. Yes, kasama sa package yan. Kaya again, no? Pwede yan yan. Yung mga biyanan po ninyo ngayon, igalang at mahalin niyo po sila. Amen. Ako namatay yung mahal biyanan ng ko ano, sa no? akin. Amen. Namatay nga ako, nagkalaga. Amen. Sa mga mag-asawa dyan, lalo yung mga bata-bata, mga buhay pa yung mga biyanan ninyo, ipakita niyo po, mga kapatid, nga pala. No? Kung yung inyong biyanan, no, dapat po yan ang ituring, no? Matapang. Yung mga biyanan po ninyo, turing niyo po nanay at tatay po yan. At kung kayo naman po ay magiging Biyana. biyanan, yung mga anak ng mga asawa ninyo, ituring din ninyo, sarili ninyong anak. Di ba sabi kanina, bones of their bones, flesh of their flesh. Amen. So dapat, di ba, ang ganda ng relasyon sa mga magbiyanan kung ganyan, di ba? Na mayroong pagmamahal, profound love. No? Amen. Kahit hindi nyo sila biological o kadugo, yet yung mga anak nila, yung katuwang kabiha. No? Kaya naman, glory to God sa mga ako.
Glory to God sa akin dahil paborito pa nga ako ng aking biyanan na babae. Amen. Alam niyo po sikreto? Alam niyo sikreto kung ayaw sa inyo ng biyanan yung lalaki? Abay, mahalin ninyo yung biyanan yung babae. Sigurado yung biyanan yung lalaki, mahalin na kayo. Ganyan yung sa akin. Although hindi ko naman sinasabing ayaw sa akin ng biyanan ko lalaki, pero gustong-gusto ko ng biyanan kong babae, eh wala. Sabi ko, nag-aalangan yung biyanan ko lalaki, pero wala siyang magawa. Isang package na yun. So yun ang sikreto. Dawin niyo yung biyanan yung babae. Lord to God. Amen po. So, huwag niyo po kakalimutan, no? You have to always love and respect our in-laws dahil sila rin po ay inyong mga magulang. Amen. Amen? Hindi po magbabago yun. Yan. Another example of the family in the Bible, ito. About Moses, Aaron, and Miriam. Dumating po kasi yung time na yan na nagkaroon din sila ng conflict. Itong lalo na si Miriam, nagsalita siya hindi maganda kay yung sa asawa niya, si yung Ethiopian, yung Sephora. Yun. Anong ginawa? Nagkasakit siya, nagkaroon siya ng di ba? Leprosy. Okay, etong. Alam niyo po sa family, dumarating dito. Yung mga, alam niyo sa mga kakapatid, na mayroong mga, siguro, inggitan, yung lalo yung mga pagdating sa mga mana, eto na, no? Nagkakaroon ng mga, kasi paborito naman ng yan, kaya, naku po, alam niyo po, mga kapatid, no? Ipag-pray po ninyo yan, no? Ito mo nangyari kay yung mismo ang Lord ang nagparusa kay Miriam. Kasi nagsasalita sila against Moses, yung time na yan. Kaya po mga kapatid, no, never say, or never declare bad things, lalo sa inyong mga kapatid. No po? Dapat niya i-declare nyo pa sila ng blessings. Huwag mo silang i-declare na hindi maganda. Dahil kung merong mang conflict between you siblings, naku, dapat po ninyong ayusin yan. No po? At purihin ng Panginoon dahil alam ko bawat isa sa mga family natin, sa mga kapatid natin, no? Kaya napakahalaga po na dapat sa isang family, merong isang Lord na sinasamba. Amen. Dahil talaga, it will follow everything, including our families. Amen. Yan. Ito po, another example. Ito pa, about the life of David. Amen. No? Basahin natin sa 2 Samuel, sabi doon, 1, 2, 3, King David's family life collapses following his adultery with Bathsheba and murder of Uriah, bringing the sword into his household as punishment. His children repeat his sins through the sexual abuse of Tamar by Amnon, the revenge murder of Amnon by Absalom, and Absalom failed coup, resulting in profound grief for David. Grabe ang gulo ng pamilya ni David. Yes, we know that David is the apple of the eye ng Panginoon. Pero ano ang ginawa ni Haring David? Tawag doon sa Tagalog, Palingki sa sawa. ano yung Tagalog ng adultery? Nakiapid, nangalun niya. Nangalun niya, kanino? Sa naliligo. Ang higit pa sa lahat, naging kabahagi pa siya ng pagpatay sa asawa. Alam niyo po, again, nangyayari yan sa mga pamilya. Third party, fourth party, to the point na may mga pumapasok na murder. Because of mga love triangle na yan. Yan po yung sa halimbawa. Nangyari na yan on the Bible. No? So dapat lesson sa atin yan. Yung adultery na yan, sa totoo lamang po. Yan po ang magiging salot, anay ng inyong pamilya. Amen. No, please always remember that. No? Kita niyo po yung nangyari kay David, hindi naging maganda ang family niya. Yung mga anak niya mismo, no? Kita mo, ginahasa yung anak niya, nag-revenge yung ng papatay niya, itong si Absalom, galit na galit, gusto niyang i-overthrow yung kanyang tatay, kuhanin yung trono sa kanya, magre-rebellion niya. Ano naramdaman ni David? Nag-grieve siya. Umiiyak siya. That is the consequence of his previous decision. Amen. Consequence yan. Kaya naman po, mga kapatid ko, ano man ang sitwasyon ninyo, I am not judging you, ano man ang sitwasyon nyo ngayon, alam ko hindi pa huli ang lahat. No?
So, keep praying sa Lord. Na kung sakaling hiwalay na, pag-pray niyo pa rin sa Lord. Ano ba yung will ng Lord? Kung sakali. Pero sa mga hindi pa, huwag niyo nang tangkain. Sa mga mag-asawa o mag-aasawa, huwag niyo nang tangkain. Dahil ito po, ganito ang magiging consequence. Magiging magulo. Sigurado yan. Hanggang sa mga anak-anak. Kita mo, sa mga anak-anak. Amen? Nakakalungkot lamang sa mga iba na hindi bulag sa katotohanan na nagpapatuloy pa rin sa pakikiapig, nagpapatuloy pa rin sa mga bagay na yan. Mga kapatid, again, kahit reminder, this verse, please, please, alalahanin niyo po. Dahil, anyway, it is your life and your family, pero isipin niyo yung mga anak ninyo. Ano kaya kahinat na nila paglaki? Diba? Kawawa, mayroong consequence. Amen? Amen. Bigla kayo nalungkot kasi nakakalungkot nga naman talaga. Nakakalungkot po talaga yan. And I hope and pray that it will never happen here in Root of David family. Amen? Palakpakan na natin ng Lord. Amen, Lord to God. Yes, another family example. Yes, si Joseph and Mary and ang ating Lord Jesus Christ, no? Definitely, their family was built on obedience. Amen. No? Ganun na lamang. Kaya sabi sa kanya ng anghel kay Maria, pinagpala ka talaga, Mary. Why? Because they obey and trust to the Lord. No, hanggang ngayon, ginagamit pa nga silang santo ng mga simbahan. Holy Family. Which is true. Totoo po yun. No? Pero yung faith natin, wala dapat sa kanila. Pero this family is really, mga kapatid, dapat ganyan yung magandang family. That they have been built on trust and obedience. Amen. Amen? Kamusta po ang inyong family? Diyan din po ba nagsimula? Diyan din po ba yung pinupuntahan ng family natin? Dapat obedience sa Panginoon. May tiwala sa Lord. Dahil yung divine purpose po talaga ay iba yung plano ng Panginoon. Kaya sabi niya, providing a model for raising children in faith. Tinuturuan po ba natin yung mga anak natin na manampalataya? Magkaroon ng faith sa Lord? Amen. Dapat po. No? Dapat po. Yun po yung unang priority. Kapag nagkaroon po tayo ng anak, turuan po natin sila. Palakihin po natin sila na may takot sa Diyos. Amen. Amen. Dahil po, tunay po, no, na kapag ang ating mga anak ay lumaki ng may takot sa Lord, hindi lamang po religious, no? Hindi maganda yung religious. Sila ay lumaki na may takot sa Diyos. Higit sa lahat, kilala nila ang kanilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Glory to God, ano po? Your family will also become, no, like a holy family. No, na mayroong pundasyon, no po, na kung saan makikita doon yung pagmamahalan, no? Kahit anong mangyaring challenges or pagsubok, naroon pa rin yung family. Alam niyo po kadalasan kung bakit sa panahon ngayon laganap ang kalunyaan, kaliwat kanan, taas baba? Because nakita rin nila ito sa magulang nila. Napasa. It is spiritual, mga kapatid. Naipapasa yun. Kaya ipag-pray po natin na ay hindi mangyari kung kayo man ay resulta ng mga magulang na nahiwalay. Hindi we don't want to judge you, but please pray na maputol yung cycle na yan. That cycle will be break in Jesus' name. Na hindi mangyari sa inyo yan. No po? No, dahil nako, mahirap po talaga. Dahil ang biktima, ang kawawa dyan, mga bata. Yes. At yun po, kung ano yung tinanim nga, yun din ang mangyayari muna. No? Kaya dapat po, we should always teach our children, no? Raise them with faith. Amen. Amen. Next, last night another example, no? Basahin natin 1, 2, 3. The household of Cornelius in Acts 10 represents the extended household unit common in the ancient world where the whole family embrace faith together. Hallelujah. Ang ganda, yung buong tahanan ni Cornelius, no? Kilala niyo ba si Cornelius? Siya yung Roman soldier, no? Na kung saan, yes, buong pamilya niya. Pinatawag niya pa si Peter. Buong family, patanggap sa kanya, buong family nila, no? Tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, and not just accept Lord Jesus Christ, but the whole family,
They embraced their faith together. Lahat sila nanampalataya sa buong pamilya. Amen. Kamusta po ang family na? Does all your family have faith in the Lord? Diba? Dahil yan po talaga ang magandang plano po ng Panginoon. Dapat po ang family natin, buong family natin, kung hindi man, wala tayong magagawa dyan, pero yung pamilya mo na may control ka ngayon, should have the faith. The same faith. Kung ano yung pananampalataya mo, dapat ganun din siya. Amen. No? Ipag-pray po ninyo. Kaya naman dyan pumapasok minsan yung, di ba, ay, naku, kailangan, kaparehas ko ng pananampalataya. Tama. Hindi pwedeng mga asawa ka sa kabilang ibang pananampalataya. Eh, sigurado yung pag nagsama kayo nun, gera, di patani, ika nga mangyayari sa inyo. No? Kasi magkaiba kayo ng pananampalataya. No? Yung isa gustong sumamba ng ganitong araw, ikaw gusto mo sumamba, hindi kayo nagsasama. Hindi sayang, di ba? Sira yung family. So dapat just once and for all, your family, no? Sabay-sabay kayong naglilingkod, maaari, sabay-sabay kayong sumasamba, sabay-sabay kayong nananalangin, no? Sabay-sabay kayong sumasampalataya sa iisang Diyos. Amen po ba? Amen. And glory to God kapag nangyari yun. Ay naku po, ang sarap. Parang ang sarap na magkaroon ng ganitong family. At the same time, kung ano po yung nakikita ng mga anak ninyo, ganun din po yung gagayahin nila. No po? Glory to God. Amen? So yan po yung ilan sa mga biblical examples no po, ng family, no? Na kung sa marami pa po yan, pero isa ilan lamang po yan, no? Na mga halimbawa that once the family has been created, that once the family has been founded, no? Ano ba dapat yung dapat nating gawin? Ano ba dapat yung bilang especially tatay or mga magulang sa isang family, no? Dapat we should always know saan ba tumatahak yung pamilya natin. Saan bang patungo yung family natin? Ano ba yung pangangailangan ng pamilya natin? Dapat po mga kapatid, Jesus Christ should always present in the family. Amen. Always in the middle of the family. Amen? Amen. Amen. Kaya naman, Yes. basahin natin. Sabi sa Psalms 33:12, 1, 2, 3. Blessed is the nation whose God is the Lord. Hallelujah. Dahil each nation composed of society and each society composed of the family, papagpalain talaga yan ng Lord kapag yan ang kanilang Panginoon ay ang ating Diyos. Amen. Amen? It all follows. No po? Lahat po yan. No? Actually, meron kami mga kaibigan na nagsimula sa ganito, pero glory to God, meron kami mga kaibigan family na simulang they submitted their lives to the Lord. Alam niyo po, it's like a miracle. Yung family nila nag-grow, no, pinagpala. Kasi we have also a friend na talagang dumating po yung point na magkakahiwalay na yung mag-asawa, no? At ang hirap talaga dahil alam mo yun, na dumating talaga yung point na nawala na lahat yung pagmamahal. Akala namin they will continue and then glory to God, no, nung nagkaroon sila ng acceptance, both of this partner, na-realize din nila, no, talagang mahirap. Kaya po, mga kapatid, lalo sa mga mag-asawa dyan, no, make prayer as the foundation of your family. Alam niyo po, makapangyarihan ng panalangin. Kung kinakailangan maghawa kayo ng kamay, lay down all your needs before the Lord, lay down all your wants before the Lord, lay down what you want before the Lord. Alam niyo po, the Lord is with you. The Spirit of the Lord is with you. At sigurado po, walang halong bola. I am not saying this sugar-coated, no. The Lord will bless you. Amen. Amen. Ang pangako ng Lord noon, pangako ng Lord ngayon, at magpakailan. Amen? Amen. So, kung hindi nyo nagagawang mag-pray between you and your partners, sikapin po ninyo. Sikapin po ninyo. Kaya napakahalaga po talaga na dapat ang inyong kapartner, inyong asawa ay kaparehas ng inyong pananampalataya. Yan po yung numero 1. No? Kung hindi naman, ay try mo muna siyang i-solve. Obserbahan mo muna. No? At hanggang sa pag-pray mo kung siya talaga ang kaloob ng ating Lord. Amen? Amen. Glory to God. Ito na tayo sa yan.
Basahin po natin Exodus 19:5. 1, 2, 3. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Hallelujah. Ang gandang pangako ng ating Panginoon, di ba? Because of obedience. No? Obedience. Pakisabi sa katabi, obedience. Obedience. Obedience sa Lord. Ano? Alam niyo po na ito po ay very crucial, ang obedience na ito. Why crucial? Kasi marami sa atin na gusto natin yung gusto natin gawin against doon sa plano ng Lord. Marami sa atin gusto yung magkida-kida kaysa yung magdiretso. Why? Kapag ginawa natin yun, kaya naman marami sa mga family ang nasira. Ano po? Because they did not obey to the Lord. They did not listen to the voice of God. Ano ba yung keep my commandment? Ano ba yung commandment na sinasabi ng Lord para sa atin? Lalo sa panahon natin ngayon, in the New Testament. Ano po yung commandment na dapat natin pinangahawakan? Ano yun? Love the Lord your God with all of your heart, soul, and spirit. Yung pangalawa, love your neighbor as yourself. Yung asawa mo, neighbor mo din yan. Amen. No? Yung mga anak mo, neighbor mo din yan. Yung biyanan mo, neighbor mo din yan. So, please keep the covenant. No, yung covenant ng Lord sa atin. At yun nga, you shall be a special treasure sa Lord. Ano po? Sa Lord sa taas, sa mga kanyang mga anak. Dahil una sa lahat, pag-aari ng Lord itong lupang ito. Pag-aari niya, siya nga ang King of the Universe. Kaya kung, I don't think so, if both of you as family always follow the covenant of the Lord, I don't think the Lord will not flourish you or will not bless you. Hindi ako naniniwala. Wala pa po akong nakitang pamilya na naging masunurin sa Lord na hindi pinagpala. Pero na ba kayo nakitang gano'n? Wala pa po. Wala pa. Mas madalas nakita ko ang mga family na sumunod sa Panginoon at sila ay pinagpapala. Amen. Amen. At gusto nyo rin ba yun? Yes. Amen. Kailangan gusto rin natin. And I am the evidence, the testimony of that. Ganun din po nangyari sa family namin. Glory to God, purihin ang Panginoon that we, because though mahirap dumarating yung time ng mga struggles, ng mga challenges, yes, it happens. Hindi tayo exempted dyan mga kapatid. But please, be reminded to always stand on the covenant na binigay ng Lord sa atin. Time will come, busang pasensya, time will come, parang ayaw mo makita asawa mo, time will come, ayaw mo siya makatabi. Sige lang, ayaw mo na siya. Give him her space, sige. Pero yung commitment, pero yung pagmamahal mo sa asawa mo, huwag mo aalisin. Yung pagmamahal, yung respeto, yung covenant ninyo, huwag mo aalisin. Kung dumating man yung time na totally you are separated, but you're still in marriage, sige, pag-pray mo yung kapatid. Time will come. No? Time will come. The Lord will heal that. The Lord will restore that. Yes, tao lamang tayo. Baka sa pupas, ganun tao lang. Yes, tao lang tayo. But still, no, desire it in your heart, no, that you will able, no, to stand on the covenant between you and the Lord. Amen? Dahil sigurado po, the Lord will give us the treasure. The Lord will bless us. Because He is really the honor of everything. Ano po? Amen? Amen. Ayan. Conclusion na. Conclusion na tayo. Ito po sikreto. No? Ito po yung sikreto, mga kapatid, na kung saan dapat hindi nawawala sa family. Basahin natin Colossians 3:13. 1, 2, 3. Bearing with one another And forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga kanina, hindi nawawala sa family yung minsan issues, yung minsan hindi pagkakawaan, yung minsan ay, alam mo yun, trials. Pero panghawakan niyo po ito. Amen. No? Bearing with one another, no? Maging ano po kayo, maging matatag po kayo. Panghawakan ninyo. Panghawakan ninyo yung kung sino kayo, ano yung natanggap ninyong pagpapala at blessing sa Lord. Higit sa lahat, magpatawaran. Amen. Amen?
Alam niyo po, sa isang pamilya na walang forgiveness, naku po, yan po kadalasan ang susi at ugat kung bakit naghihiwalay at nasisira ang pamilya. Kaya po mga kapatid, please, always forgive one another. Amen. Yes, hindi nagkamali siya, hindi siya perfecto. Ganun ka rin, tanggapin mo rin yung mali mo, hindi ka rin perfecto. Submit to the Lord. No? At kapag nagkaroon kayo ng you bear one another, alam niyo po, the Lord will restore you. Amen. Your family will be flourished once again. Your family will be restored. At hindi lang kayo makikinabang, even your children. Amen. And the next generation to come. Alam niyo ba yung next generation ay nakasalalay sa inyo? Amen. Nakasalalay sa atin. Ang next generation of the Philippines. Nakasalalay sa atin yung susunod na henerasyon ng bansang Pilipinas. Kaya kapag hindi natin inayos ang family natin, hindi natin tinulungan, ipinanalangin yung pamilya natin, anong mangyayari na lang sa nasyon natin? Anong mangyayari sa bansang Pilipinas? Eto tayo, reklamo tayo ng reklamo, puro kura, puro ganito, puro nakawan. Ano bang ginawa mo sa family mo? Diba? Kayo po ang susi upang ang next generation to come, no, ang bansang Pilipinas ay muling pagpapalain ng ating Panginoon. And another blessing, no, in Psalms 128, 1-4, pakibasa, 1-3, Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. When you eat the labor of your hands, you shall be happy, and it shall be well with you. Your wife shall be like a fruitful vine, all in plants, all around your table. Behold, thus shall the man be blessed. Who First the Lord. Amen. Amen. Alam niyo po, sa isang pamilya, aside from faith sa Lord, dapat po yung hindi lamang faith dapat nga nangunguna yung fear. Sa lahat po mga kapatid na, yes, I know that we have the families, some of you may be undergoing or with the process of something na hindi naging maganda, pero alam niyo po ba na ang family, no? Ang isang pamilya na hindi nagkaroon ng takot sa Diyos, never will be restored. Ang isang pamilya na nawala sa disenyo ng Diyos, never will receive blessing. And nakakalungkot dyan, it will come through until after generation to generation. So we really want our family, we really want the generation na nanggaling sa akin, nanggaling sa inyo, pagpalain. Number one, we should have the fear to the Lord. Yes, we should have the faith and covenant sa Lord. But number one, we should have the fear to the Lord so that we will receive the blessing to our family. Brothers and sisters, I invite you to please stand. So as we sing this song, let us just receive the blessing, not only for us, but also the blessing will be received for our family in this morning. Hallelujah. Sige po.
You know our families. For those families right now, they are going through in their lives. Father God, in the name of Jesus, we pray that you will always be there to restore them, Lord God. I pray, Lord God, the understanding. I pray, Lord Jesus, the Spirit be upon their families. I pray, Lord God, that the love, the conditional love shall prevail in their families, that their mutual respect and the provision will be upon their families. I declare, Lord Jesus Christ, that each family will draw near to you, Lord God, that they will have fear to you,